Nangangamba naman ang pamahalaan sa nagpapatuloy na tensyon ng China at Taiwan. Posible raw madamay ang Pilipinas sa napipinto nilang digmaan. Yan at iba pang gera sa Frontline News Abroad. Tapos na ang 2 araw na punishment drills ng China sa paligid ng Taiwan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa ring paawat ng pagpasok ng mga eroplano at barko ng Chinese People's Liberation Army sa teritoryo ng Taiwan. Kahapon at kanina, 10 Chinese military aircraft ang pumasok ulit sa southern airspace ng Taiwan. 11 Chinese warships at 4 na Coast Guard vessels din nila ang umaligid malapit sa isla. Hindi naman nagpasindak ang Taiwan. Rumesponde ang defense force nila at nagdeploy ng mga barkong pandigma, fighter jets at missile launchers para pakitaan ng pwersa ang China. Nag-ugat yan sa kagustuhan ng Taiwan na humiwalay sa China. Sakali mang mauwi sa gera, may contingency plan naman daw ang Department of Migrant Workers para sa higit 150,000 Pinoy sa Taiwan. Kapag ang sitwasyon ay lumala, doon na talaga nagkakaroon ng mass nature yung repatriation. Babala ng eksperto, malapit lang ang Pilipinas sa Taiwan kaya posibleng madamay tayo sa gulo. Kung maokupa ng China ang Taiwan, mas madali na rin para sa kanila na kubkubin ang mga teritoryo natin na kinakamkam nila sa West Philippine Sea. Samantala, nagsagawa ng fighter jet drills ang South Korea. Paghahanda raw ito para sa pinaplano umanong satellite rocket launch ng North Korea. Mismo ang North Korea ang nagsabi sa Japan tungkol sa kanilang plano. Nanawagan naman ang Japan sa North Korea na wag nang ituloy ang rocket launch. Kinunde na rin ng South Korea military ang umano'y pag-uudyok ng gulo ng North Korea. Hanggang ngayon naman, wala pa ring patid ang giyera ng Ukraine at Russia. Ayon sa Russian Ministry of Defense, makailang beses silang inatake ng Ukraine sa nakalipas na magdamag. Nagpakawala rin daw ang Ukraine ng 25 drones na kanilang pinatumba. Tinatayang nasa 17 lugar sa Russia ang inatake ng Ukraine. Nagpakawala rin ng bomba ang fighter jets ng Israel. Ang kanilang target, Northern Gaza. Dahil sa airstrike, nasunog ang compound sa Rafah City sa Gaza Strip. Natupok ang tirahan ng mga sibilyang Palestinian na lumikas mula sa gera. Natabunan ng debris ang ilang Palestinian. Agad silang inilabas ng mga rescuer. Sa tala ng Palestinian Health and Civil Emergency Service, aabot sa 35 ang namatay sa pag-atake ng Israel, habang marami ang nasugatan kabilang ang mga bata. Bilang ganting, nagpakawala rin ng missiles ang Hamas sa Tel Aviv, Israel. Isa sa tinamaan ang bahay na ito sa Herzliya. Nakaligtas naman ang 84 na ginang na nasa loob ng bahay nang mangyari ang pag-atake. Kasabay niyan, inilibing na sa Tel Aviv ang labi ng mga Israeli na hinostage ng Hamas noong October 7, 2023. Nanawagan naman si Palestinian Prime Minister Mohammad Mustafa na itigil na ang gera sa Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.